Samahan niyo kaming tuklasin ang ilan sa mga pinakamahalagang sining sa buong mundo. Dito lang yan sa Tuklas Sining. Kilala niyo ba kung sino ito? Ito ang Mona Lisa. Ipinenta ito ni Leonardo da Vinci noong taong 1503 hanggang 1506 sa Florence, Italy. Ang pangalan niya ay mula sa translation na Madonna Lisa na nangungulugang Ginang Lisa. Ang Mona Lisa ay isang obra ng high Renaissance, isang panahon ng sining kung saan maraming pintor ang nagpakitang gilas sa kanilang talento. Alam niyo ba, noong 1911, nanakaw ito mula sa Louvre Museum. Isang Italian na nagngangalang Vincenzo Perugia ang kumuha nito dahil gusto niyang ibalik sa Italy ang obra. Pero nahuli siya makalipas ang 2 taon. Ngayon naman ay tingnan natin ang isang obra na pamilyar sa nakakarami. Ito ang The Creation of Adam na ipinenta ni Michelangelo noong 1511 hanggang 1512. Makikita rito ang Diyos na inaabot ang kamay ni Adan, ang unang tao na nilikha sa Biblia. Ito ay makikita sa kisame ng Sistine Chapel sa Vatican City. Ang art style nito ay high Renaissance din, pero fresco style of painting naman ang gamit dito. Ibig sabihin, ipinunta ito ng direkta sa dingding o sa kisame. Maraming eksperto ang nagsasabi na ang hugis sa paligid ng Diyos sa painting ay parang utak ng tao. Sabi nila, baka gusto ni Michelangelo ipakita na ang talino at pag-iisip ay kaloob ng Diyos sa tao. Ang galing, di ba? Ang pangatlong obra natin ay tungkol naman sa matatalinong tao noong unang panahon. Ito ang The School of Athens. Ipinenta ni Raphael noong 1509 hanggang 1511. Makikita rito ang mga sikat na filosopo tulad ni Plato at Aristotle na nag-uusap sa gitna. Napapalibutan sila ng iba pang mga philosophers na nagbigay ng mahalagang ideya sa kasaysayan. Ang estilo nito ay high Renaissance din. Napakadetalyado ng arkitektura at ang komposisyon ng obra ay nagpapakita ng perpektong perspektibo. Alam niyo ba, ipinenta ni Raphael ang sarili niya sa obra. Kung titingnan niyo sa kanan, may isang lalaki na kasuot ng itim at mukhang nakangiti. Si Raphael mismo yan. Ano ang paborito nyo sa mga obrang aking ipinakita? Mahusay, hindi pa dito nagtatapos ang ating field trip. Hinihintay na kayo ng aking mga kaibigan. Hanggang sa muli! Oh, andyan pa pala kayo. Hi! Handa na ba kayong sumama sa aking paglalakbay? Kung gayon, samahan niyo ako sa aking biyahe patungo sa iba't ibang panig ng mundo upang tuklasin ang mga obrang siksik sa kaalaman at kasaysayan. Ako si Kuya RJ at ito ang Tuklas Sining. Biyaheng Europa tayo ngayong araw upang tuklasin ang isa sa mga tanyag na pinta na naiimbag noong 1434 dito sa Netherlands. Bahagi ng makasaysayang bansang ito ang obra ni Jan van Eyck na Arnold Fanny Portrait o kilala rin sa tawag na Arnold Fanny Marriage na siyang inilimbag sa pamamagitan ng oil painting. Tampok sa nasabing obra ang larawan ng pintor nito at ang kanyang asawa sa loob ng kanilang tahanan sa Belgium. Pinabulaanan din ng babae sa larawan ng tila nagdadalang tao, ngunit sa katunayan na isa lamang itong ilusyon dahil sa malaking tela na nakaumbok sa tiyan nito. Oh, na-curious ka ba sa obrang ito? Ilan lamang yan sa madami at siksik na impormasyon tungkol sa Arnold Fanny Portrait. Lilipad naman tayo patungong Italia upang saksihan ang obrang iginuhit ni Masaccio noong 1424 at matatagpuan sa loob ng simbahan ng Santa Maria Novella dito sa Italy. Ang obrang ito ay tanyag na halimbawa ng early Renaissance scientific approach na gumagawa ng ilusyon sa isang larawan. Ang pangalan ng obrang ito ay hango sa 3 figures, Christ on the cross, God the Father behind Christ, at ang Holy Spirit. Oh, nabitin ka ba? Ilan lamang yan sa mga tampok na obra na puno ng kaalaman at kasaysayan dito sa Europa. Hanggang sa muli, ako si Kuya RJ at ito ang Tuklas Sining.
Magandang araw mga kaibigan, ako naman si Clyde at ngayon samahan niyo akong tuklasin ang dalawang obra na puno ng ganda at sikat sa buong mundo. Unahin na natin ang Las Meninas ni Diego Velázquez na pininta noong 1656 sa Madrid, Spain. Bakit nga ba ito tinawag na Las Meninas? Sa wikang Espanyol, ang Las Meninas ay nangangahulugang The Ladies in Waiting na tumutukoy sa mga alalay ng batang prinsesa na sa gitna ng painting na si Infanta Margarita Teresa. Isa itong Baroque painting na kilala sa dramatic lighting at illusion of space. Ang obra ay may kakaibang perspektibo na para bang iniimbitahan tayong pumasok sa eksena mismo. Pansinin ang salamin sa likod. Makikita rito ang refleksyon ng Haring Philip IV at Reina Mariana, kaya't maraming palaisipan kung sino ba talaga ang pangunahing subject ng painting. Ngayon, kilalanin na natin ang Girl with the Pearl Earring ni Johannes Vermeer na ipininta noong 1665 sa Netherlands. Hindi ito isang ordinaryong portrait, isa itong trony na ibig sabihin ay hindi totoong tao kundi isang karakter na inimbento ng pintor. Ang kanyang hikaw, mukhang mamahaling perlas, pero sabi ng mga eksperto baka hindi ito totoong perlas. Ilang brush strokes lang ang ginamit ni Vermeer para magmukhang makintab at buhay ang earring. Ang simpleng ngiti at tingin ng dalaga ay naging dahilan kaya tinawag itong Mona Lisa of the North. Nakakamangha, di ba? Dalawang obra, parehong may kakaibang sining at kwento. Alin sa dalawa ang pinaka nagustuhan nyo? Uy, kamusta? Ako si Kuya Vince at narito ako upang talakayin ang dalawang obra na tiyak na mamamangha kayo sa ganda at sa storya nito. Handa na ba kayong pumunta sa biyahe natin papuntang Italia? Tara! Unahin muna natin ang isang painting na pinamagatang Madonna with a Long Neck o mas kilala rin bilang Madonna and Lone Child with Angels and St. Jerome. Ang obra na ito ay nagpapakita kay Birheng Maria na nakaupo sa isang mataas na pedestal at nakasuot ng marangyang kasuotan, hawak sa kanyang kandungan ang isang malaking sanggol na si Jesus. Ito ay makikita sa Uffizi Gallery sa bansang Italia, particular na sa Florence. Dumako naman tayo sa isang pang obra na tiyak na magugustuhan ninyo. Ito ay ang Deposition from the Cross. Ito ay isang Mannerism altarpiece na buo sa taong 1528. Ito ay obra ng isang Italian Renaissance painter na si Jacopo Pontormo at ikinokonsidera ito bilang surviving masterpiece ng tagalikha nito. Ang Deposition from the Cross ay isa sa mga karaniwang tagpo mula sa buhay na Jesus sa sining ng Middle Ages dahil sa pagiging masalimuot ng komposisyon nito. Nananatili itong isang paksa na kinagigiliwan ng mga alagad ng sining noong Renaissance. Makikita ang obra na ito sa Capponi Chapel, isang church sa Santa Felicita, Florence, Italy. Ops! Di pa dyan nagtatapos ang ating biyahe dahil marami pa kayong kaalaman na matututunan dito lang sa Tuklas Sining. Happy National Arts Month! Hello, what's up? Ako nga pala si Kuya Justin at nandito ako upang magbigay kaalaman patungkol sa sining. Alam nyo ba na may dalawang iconic artworks na kahit ilang taon na ang lumipas ay patuloy pa rin pinag-uusapan hanggang ngayon? Isa na dito ang tinatawag na The Ecstasy of Saint Teresa ni Gian Lorenzo Bernini. Isa itong masterpiece na hindi lang tungkol sa kabanalan, kundi patungkol rin ito sa drama, emosyon at ang dami. Tara, himayin natin! Okay, kilalanin muna natin si Santa Teresa ng Avila. Isa siyang Spanish Carmelite nun at mystic na may mga wild spiritual experiences. Isa sa mga pinaka-wild na spiritual experiences ni Santa Teresa na nakasulat sa autobiography niya ay nang makita niya ang isang anghel na may hawak ng gintong sibat. Tapos yung anghel na yon ay diretsyong tinusok yung sibat sa puso niya, pero imbis na matakot, naramdaman niya yung halo ng sakit at saya. Parang holy heart attack, pero in a good way. So, paano isinalin ni Bernini ito sa art? Simple lang. Ginawa niyang extra yung lahat. Tingnan natin yung expression ni Santa Teresa. Para siyang nasa ibang dimension. Yung damit parang may hangin kahit nasa loob lang naman ng simbahan. At yung anghel,
chill lang habang hawak yung gintong sibat. Parang alam niya kasing special yung moment na to para kay Santa Teresa. So ayan, nakita natin yung accuracy. Literal na ginawang buhay ni Bernini ang sinulat ni Teresa. Pero, may iba pang dahilan kung bakit siya pinag-uusapan hanggang ngayon. Kasi, may iba pang interpretation dito. Maraming art critics na nagsasabing sobrang sensual ng sculpture na to. Like yung expression ni Santa Teresa, yung body language at yung scene mismo. Parang hindi lang siya tungkol sa spiritual ecstasy, kundi may halong ibang level ng emotion. Pero sabi ng iba, wag raw tayong malandi. Pure spirituality to. Kaya hanggang ngayon, may debate pa rin kung ano ba talaga ang tunay na meaning nito. Divine love, human emotion, or both? Pero kahit ano pang interpretation natin, wala makakatanggi na masterclass talaga ang gawa ni Bernini dito. I mean, sino pa bang kayang gawing parang soft silk yung marble? Sino pang may skill na kayang kang dalhin sa ibang dimension gamit lang isang sculpture? Pati ang buong setup, parang nasa isang theater play. Kung mapapansin ninyo ay may mga nakaukit na taong parang nanonood sa scene. Sila ang tinatawag na Cornaro family, na parang audience sa isang palabas. Basically, ginawa ni Bernini na parang kang nasa isang live drama. Pero hindi lang yan. Dadako naman tayo sa Judith beheading Holofernes ni Artemisia Gentileschi. Si Judith, isang biblical hero, pumatay ng general ng kaaway na si Holofernes. At dito, hindi lang siya slaying the villain. Pinakita ni Artemisia ang raw power at lakas ni Judith. Nakikita mo yung galit tapos yung intensity ng action. Hindi lang siya basta girl power, kundi psychological strength. So bakit pinag-uusapan pa rin ang dalawang artworks na ito? Kasi sobrang masterclass ang pagkagawa nila. Si Bernini, ginawang buhay ang spiritual ecstasy ni Teresa, at si Artemisia, nagpakita ng lakas at empowerment sa isang madugong laban. Pareho silang may unique na paraan ng pagpapakita ng emosyon. Kaya naman, kahit lumipas ang mahigit 300 years, hindi pa rin nawawala sa usapan ang mga obrang ito.